Naalaala niyo pa ba ang sarap ng sinigang na gawa sa tunay na katas ng sampalok? When I first tasted Mamacita Sinigang, I remembered my Ate Henny's traditional sinigang. She would really make them from fresh sampalok. I remember the time when they cooked artificial sinigang, I didn't really like it. But Mamacita Sinigang sa sampalok really has that authentic taste. It's very rich and it is just really delicious. Tikman ang bago at nag-iisang Mamacita's Sinigang sa Sampalok Paste. May tunay na katas ng sampalok. Low sodium pa. 10 pesos lang ang suggested retail price ng 60-gram pack. 20 years na akong suki ng Mamacitas kasi mapagkakatiwalaan talaga. Itong bagong kare-kare sauce ng Mamacita, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Sa amoy pa lang ng niluluto mo, matatakam ka na. Pag Mamacitas kare-kare sauce ang ginagamit ko, tumpak yung lasa, may K ang aking kare-kare. Tikman ang bagong Mamacitas kare-kare sauce. Siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Ngayon kasi, malaki na yung anak ko, abala na. Siyempre, iba pa rin yung kasama mo siyang kumakain. Paborito niya yung sinigang na baboy. Pinapakuluan ko yung sampalok. Pagkatapos, kinakatas. Yung asim niya, natural. Nakapanghihinayang lang ngayon na ang mga bata parang hindi na nakakatikim ng tunay na sinigang. Kayo, naalaala niyo pa ba yung sarap ng sinigang na gawa sa katas ng tunay na sampalok? Tikman ang bago at nag-iisang Mamacita's Sinigang sa Sampalok Paste. May tunay na katas ng sampalok. Low sodium pa. 10 pesos lang ang suggested retail price ng 60-gram pack. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy and turn away when I look into your eyes. Okay, at ang oras ay ganap na nga po nga 3:02 in the afternoon. At ang oras na ihatid naman sa atin ang Mamacita Sinigang sa Sampalok Sauce. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. Isang magandang hapon po sa ating lahat. At welcome po sa isa na naman po ng edisyon ng ating programa, Cooking Sabado. At syempre, You're insecure. hindi mawawala ang ating kasama. Hello, Ate Jazz. Hello, Kuya Ray, at magandang hapon sa mga nakikinig. December 1 na, grabe, ang bilis ng panahon, magpapasko na, ilang araw na lang. Yes, so 24 days na lang before Christmas. Siyempre, excited naman tayo dahil siyempre, panahon yan ng pagluluto, kaya eto na, maghanda naman tayo ngayon para sa At panahon na naman kumain ng mga masasarap na mga potahe, di ba? Correct ka dyan, Kuya Ray. At yung ating mga ninong at ninang kaya ay handang-handa na para sa kanilang mga ireregalo sa kanilang mga inaanak. Eh, ikaw ba ay ilan ba ang mga inaanak mo, Ate Jazz? Ako, hindi ko na mabilang, pero halos tinuturing ko na lang lahat inaanak ko para kung mabibigyan ko sila, di maganda. Ay, pwede rin ako na luminya sa inaanak. Ikaw, Jason, ilan ba ninong mo? Di ba yung iba dyan, 10 ang ninong ganun. Oo nga. Yung iba nga, hindi ko na matandaan eh. Bumati ka na. Bumati ka na. Binabati ko nga pala yung mama at papa ko, yung mga ninong ko na hindi ko na maalala. Yun lang. Ayan. Well, binabati natin syempre ang ating mga listeners na nagmimerienda ngayon. Napakainit.
Diyos ko, papunta dito para akong tinutusta, Kuya Ray. Kanina ka pa dito, buti ka pa. Grabe, oo. Kanina nga umaga, napakainit na dito papunta sa radio sa DWSS. Lalo pa ngayong ganitong hapong ito napakainit sa labas. Pero sa gabi, no? Malamig, no? Tsaka Napakalamig, madaling oo. araw. Madaling araw, napakalamig. Talagang damang-dama na natin ang Kapaskuhan, di ba? You don't know you're beautiful. At inyo pong antabayanan ang aming mga pag-uusapan. Siyempre sa aming pag-usapan natin at gayon din po sa mga recipe na ihahain po namin sa inyo. At iba pang mga impormasyon ng aming ihahatid. Kamusta ba, Ate Jazz, ang iyong buong isang linggo? Ay, nako. Yan nga din ang gusto kong itanong sa'yo. Siyempre, itong linggong to, medyo marami na tayong parting pinuntahan. Kain dito, kain dyan. Kahapon ba? Kahapon ba? Saan nang punta mo? Kahapon nasa bahay lang ako actually. Nagpahinga naman at medyo masama ang timpla ng aking pangangatawan. Pero today nakapagluto naman ako. Siyempre pagka parang nakapagluto ka para sa mga tao, parang ang sarap ng pakiramdam eh. Oo, parang katulad din ako. Ganyan din ako So eh. mula almusal naman, nakapagluto na ako ng masarap na pagkain. Kaya masaya na ako ngayon. Itong week na to, ano Yes, bang oo. mga naluto mo? Ikaw madalas ka magluto eh. Oo. Maraming na rin. Parang lumabas sa ilong eh. Kanina, i-share ko lang din sa mga nakikinig sa atin. Gumawa ako ng fried rice na may Fried rice? na may alige. So, Ano? parang kulay orange yung kinalabasan. What is alige? Alige, yung ano yung crab egg. Alam mo yun? Yung taba ng Taba ng hipon. Hindi, crab. Kuya, Taba ng alimasag. alimasag, alimaw. Nakakatuwa si Kuya rin. Nagluluto ka talaga. Hello. Ang saya-saya. So, yun, kaya maaga pa lang. So, niluto ko din, syempre, ang mamasita ginisang munggo. Kaya, eto, medyo tumatalab na sa aking mga uric acid. Kitang-kita naman sa pangangatawan. Kung napapanood nila ngayon, wow, talaga. At syempre, kasi dahil sponsor natin ng mamasita, sinusubukan natin bawat produktong binibigay nila sa Na atin. ibinabahagi sa atin. Oo, para naman syempre maibigay din natin sa mga listeners natin kung ano yung totoo na natitikman natin. May isasuggest natin kung ano yung mga pwedeng gawin nilang mga pagluluto na may kasamang mamasita products. Oo, So, kaya at saka ang mamasita, parang hindi sila nag-fail na ma-surprise ako kasi halos lahat naman napakasarap na gamitin sa lahat ng mga lutuin eh. ay oo, tsaka napakadaling Oo. gamitin. Parang hindi ka na problema. At saka kahit saang supermarket at mga grocery at sari-sari store, merong Mamasitas Available. products. Oo. Kaya talagang the best, mabilis at madali mong makuha yung mga product ng Mamasitas. Oo, kahit hindi ka magaling magluto, parang pag ginamitan mo nun, masarap. So, parang nakaka-face. Speaking of masarap, parang nakarelate ako dun Nagluto ang lolo mo. Lolo talaga ng tawag dito? Caldereta. Ay, Caldereta masarap sauce ng Mamasita. Alam mo ba nung naluto ko siya, parang sabi ko sa sarili ko, aba, nakatotohanan, nakaluto rin ako sa wakas ng ng caldereta. At masarap to. Masarap pa, no? Dahil sinunod ko yung mga recipe na nakalagay doon sa likod ng tawag dito ng Yung caldereta o ng mix, Mamasita oo. mix. Bawat kasi nila yung bawat May mga packaging. recipes sa likod. Kasama na oo. doon yung direction, kaya ang daling gamitin. Kaya doon sa mga bagong kasal, ating mga naging misis na, kung nais nyong matuto ng mga pagluluto, At para hindi naman magsisi si Mister. oo, para hindi ka naman maibalik sa nanay mo, sa tatay mo, di ba? Karamihang reaksyon ng mga lalaki, di ba? Oo, at saka di ba sabi nga para mapamahal mo ang isang tao, the best number one yung masarap kang magluto. Oo, the way to a man's heart is Oo. through his stomach. English yun, When you smile at the ground. At saka di ba, Ate Jase, sabi nga ikaw ba naniniwala na kapag, halimbawa, nagigisa ka ng bawang at sibuyas, yung bang, grabe ang amoy nito, napakabango. Sinasabi mga, tawag doon, ewan ko kung familiar ka na, liar daw. Ganon? Oo, na kapag masarap, magigisa ka, tapos amoy, mabango.
Eh, yung mga ano, parang nadidinig ko lamang. At saka, Mga paniniwala yan sa Oo. pagluluto, di ba? oo. Magandang pag-usapan. Ikaw ba, pag nagigisa ka, Ako pag mabango ba? nagigisa ako, maamoy talaga. Lahat Talaga? ng ingredients umaamoy. So, ibig sabihin, ano, napakasarap ka magluto talaga, ano? Sabi nila. O, nila. Ako kasi pag ako nagigisa, hindi mabango. Baka hindi pa mainit yung mantika o... Hindi mainit na. Inuuna ko nga minsan, sibuyas eh. At bago ang bawang. Kasi sinasabi, di ba, mas maganda raw na unahin mo na yung sibuyas kaysa sa bawang. Kasi madaling mag-brown yung bawang eh. Oo. So, kahit na ano, hindi pa rin siya ganun kabango ang paggigisa ko. May technique dyan. Siguro dati rin ganyan naman ako nagsimula. Pero nahuli ko din naman kung paano eh. Kailangan lang maganda yung pagkainit ng kawali. Tapos syempre ang mantika mo, mainit din. Tsaka dapat sapat yung sukat ng mantika. Baka naman isang patak lang ng mantika, igigisa mo eh, dalawang sibuyas. Hindi siya sapat para maluto lahat. Kaya yung amoy niya, hindi lumalabas talaga kasi syempre may usok yan eh. Doon naman gagaling yung aroma, 'di ba? Speaking of pagluluto, Ate Jazz, naalala ko pala, ikaw ba may mga mga preparasyon bago ka magluto? Meron ka bang nandun yung nagpe-pray ka, ganyan, na maging okay yung pagluluto mo? At the same time, kailangan masaya ako para maging masarap ang aking lulutuin. Siyempre, Yung mga ganun ba? Oo, tama. Kailangan masaya ako kasi pag bad trip na ako, hindi na lalabas ng ng masarap yung So, naniniwala ka kapag maganda ang iyong mood habang nagluluto ka, effective at masarap ito. Oo. Naniniwala talaga ako dyan. Tsaka dapat masaya ka eh. Kasi yung kalalabasan ng luto mo, parang magpapasaya din. Pero pagka bad trip ka Kasi talaga... yun ang kilalabasan nung niluluto mo eh. Oo. Tsaka ang style ko naman, bago ako magluto, hindi muna ako kakain ng kung ano-ano. Para yung panlasa ko, fit dun sa niluluto ko. Kasi minsan, pag medyo maalat, pag kumain ako ng matamis, parang ang panlasa ko matabang, dadagdag ako pa ngayon yung asin, ganyan, no? So, kakalabasan niya, ang alat-alat na pala niya. So, kaya kailangan, bago ako magluto, hindi, tubig lang, inom lang ako ng tubig, para yung panlasa ko wala munang pattern. So, nandun yung nagtitaste ka madalas habang niluluto mo ito. Ako hindi ako yung tipo ng cook na tikim ng tikim. Tikim ng tikim, Oo, oo. alam ko na, tansya ko na, ito hindi maalat. Sa huli ko na siya gagawin. Para kung may kulang, dun ko siya dadagdagan. Okay. Oo, ganun. At Parang syempre, iba naman ako eh. ikaw tikim ka ng tikim, Oo. maubos na. Ako naman tikim ng tikim. Kasi medyo mataas ang panlasa ko eh. Oo. Medyo kapag medyo parang sasabihin ko, parang kulang pang asin, kulang pa yung... Maalat ka magluto. Medyo, oo. Ako naman hindi, tama lang. Pagka napaalat na talaga Gusto yung ko kasi malasa, oo. Oo, pag napaalat na yung luto ko, maalat na talaga yun, hindi na talaga makakain. Ganun. Kaya napakalaking tulong sa akin talaga itong Mamasita mga products. Kasi talagang nandito na yung pag sinunod mo yung mga recipe nun, talagang okay yung lasa na. Ay, oo. Ay, nako, ikukwento ko sa'yo, Kuya Riay. Ito, napakalaking para sa akin, nagulat talaga ako. Nung isang araw, nagluto sa bahay ng paksiw na bangos. Then, yung pagkaluto, medyo kulang yung sabaw. Kasi, alam mo sa amin, nag-aagawan sa paksiw. Oo. Ginawa ko, yung Bacolod style inasal na suka, yung may lemongrass, ginger, spice marinade ng Mamasita. Yun ang inilagay ko. Alam mo, na-surprise Kamusta? talaga. Na-surprise ako sa lasa niya kasi para siya talagang, kung nagpaksiw kayo ng ginamit mo, hindi mo na kailangan ng bawang at saka luya. Dahil kompleto na siya. Oo. Kaya Okay. naisip ko, okay to sa susunod, ito na lagi gagamitin ko sa paksiw. Ang sarap-sarap niya. Parang wow, nakaka-inlove yung paksiw tuloy. Talagang love na love mo talaga. Love it. Sarap, di ba? Ay, oo, love ko kasi yung Delicious. paksiw. Lalo na 2 days old. Di ba? You don't know you're beautiful. Ay, ako naman tanungin mo, ano naman ang niluto ko ng mga products ng Mamasita. Oo nga pala. At Na-mention ko kanina yung kaldereta. Ano pa? Tapos, nagpabili ako dun sa aking sister na bunso ng kangkong. King Kong. And at the same time, mga tokwa. Okay. Tofu. Tofu. O tokwa, di ba? Oo, tokwa yan. Ayun, ginisa ko. At the same time, nilagyan ko, syempre, parang adobong kangkong, di ba? With, nilagyan ko siya ng oyster sauce lang. Na wala nang toyo, kundi oyster sauce na lang. Ayun na. Imagine ko yung Ang nasa. sarap. Sarap. Masarap siya, oo.
na-imagine ko talaga. Parang ang sarap ng ano eh, parang okay siya sa ano eh, sa mga karinderya, no? Kasi ang lasa niya masarap talaga. Oo, tsaka makakatipid ka sa ingredients. Kasi yung mix niya kompleto na. Ang dali-dali niyang Hindi ka na gawin. maglalagay ng bechi, ng asin. Oo, buti na naisip talaga nila yan. Ako, napakalaking tulong sa mga may bahay. Oo, sa ating mga nagluluto. misis ng tahanan at ating mga kasambahay. Oo, naku, gusto ko na nga magtayo ng karinderya kung pwede lang, di ba? Doon tayo magluto. Kasi sabi nga eh, pag nagtayo ka ng business at pagkain, eh talaga naman eh, hahata ka ng napakarami at talagang babalik-balikan ka. Ay, mamaya, excited na ako kasi naka-assign akong magluto mamayang gabi. Wow! Saan? Oo. Saan? Well, sa bahay namin. Ang magluluto Ano ko ng lulutuin mo? inihaw na pusit. Inihaw na pusit. Gagamitin ko yung kanilang vinegar, yung marinate ng ng mamasita. Mm. Kasi excited na nga ako Kasi talagang masarap. Excited na talaga siya niyan, ha? Like Oh, yes, ha? Oh, yes, Excited nako. na siya niyan. Baka ma-hyper kasi ako at magulat ang ating mga listeners at isumpa nila si Ate Jo. Pero maganda, iparinig mo naman sa Alin, kanila. alin. Yung kanta mo kanina. Ay, nakakaya. Sa kabukiran. Isang Sakto ako lang. paglaruan, Jason, Kuya Ray, utang na loob. Sakto lang. Pwede, magluto na lang tayo. Saglit lang, isang segundo malaman. Kuya Ray, kumain na tayo. Asa na yung panada, please? Ngayon kasi, malaki na yung anak ko, abala na. Siyempre, iba pa rin yung kasama mo siyang kumakain. Paborito niya yung sinigang na baboy. Pinapakuluan ko yung sampalok. Pagkatapos, kinakatas yung asim niya. Natural. Nakapanghihinayang lang ngayon na ang mga bata parang hindi na nakakatikim ng tunay na sinigang. Kayo, naalaala niyo pa ba yung sarap ng sinigang na gawa sa katas ng tunay na sampalok? Tikman ang bago at nag-iisang Mamasitas sinigang sa sampalok paste. May tunay na katas ng sampalok, low sodium pa. 10 pesos lang ang suggested retail price ng 60 gram pack. Okay, at ang oras ay ganap na nga pong 3:16 in the afternoon. At ang oras na ihatid naman sa atin ng Mamasitas Oyster Sauce. At dako muna tayo, Ate Jazz, sa recipe for today. Yan. Marami na sa atin ang nag-aabang dyan, Kuya Ray. So, ihanda nyo na po ang inyong mga lapis, ang mga laptop, ang mga tablet. At isulat na doon ang mga ididikta ni Kuya Ray na mga ingredients. Oo, ngayon ibabato ko na. Iilag Ito, ako. saluhin nyo na, mga friendship. O, narito na mga kaibigan, parang nasa peryaan lang. Kuya Ray, nasa kusina tayo. Yes, nasa kusina tayo, di ba? Ayan, okay, ang ating recipe for today ay chicken yakitori style. Interesting. Masarap, masarap, masarap. Walang masabi kundi masarap no, di ba? Okay, ito po ang mga sangkap, kalahating kilong laman ng manok na hiniwa po na 1 by 1 na piraso. Paano yung 1 by 1? Isa sa isa? Cubes. Cube yun. Cubes yan, ibig sabihin. Ang hirap talaga itagalog no? Oo. At kalahating tasang Mamasitas oyster sauce, isang kutsarang luya na ginadgad, at 4 na tangkay na leeks na hiniwa na isa ang haba. At 16 na pirasong barbecue steak na kawayan na may 5 ang haba. At mga kaibigan, narito naman po ang paraan kung paano gagawin ang chicken yakitori style. Ibabad po ang manok sa Mamasitas oyster sauce at luya sa loob ng isang araw. Or rather, isang araw daw, isang oras. Kuya Ray, ang tagal naman nun. Correct, oo, di ba? Ibabad po ng isang oras lamang. Ano ba yun, di ba? Kaya Ang tagal kanina pa, nun, ah. actually, kanina pa yan nakababad, kaya eksaktong-eksakto na yan. Nilutuin na yan. Wow. Sinalo talaga ng lola yun, no? At ngayon ay ituhog sa barbecue steak ang manok. Jason, pakituhog. At isama din po yung leeks.
garlic. Ayan. At ihain po ng 5 minuto sa magkabilang pisngi. And then, ayan, ituhog na. Tapos, okay na. At syempre, pwede na siyang ihaw. Pakilayo-layo lang yung uling dito, mausok. Usok. Ay, speaking of usok, ikaw ba, Ate Jazz, kapag may nag-iihaw ba, gusto mo ba yung nalalanghap mo yung usok ng nag-iihaw ng Ay, hindi nag-iihaw? naman. Alam mo, Asma naman ako noon. Ah, talaga? Siyempre, pag sa malayo naman, naaamoy mo yung usok. Parang, ako naman, nakakatakam. kapag gusto ko yung amoy ng iniihaw, ng barbecue, okay lang, sapulin. Isa po sa Hindi akin. ako magkaka-asma ako. Tsaka syempre, hindi naman masyadong healthy yan, Kuya Ray, no? Oo. Kung malayo-layo at nalalanghap mo lang yung yung usok dahil, alam mo na yung, naaamoy dun yung manok or yung pork, di ba? Ayan, masarap yan. Pero may mga uling na din ngayon na no smoke, na non-smoke na mga uling, mga green, ano tawag doon? Mga makabagong labas na ng mga yung- charcoal. Oo. Ay, charcoal Habang nagpapabaga si Jason, yan, pag-usapan natin, yung mga gawa sa water lily na naimbento ng mga Pilipino din ang gumawa. Yan, available naman yan sa mga supermarket. Di ba? Plugging. Oo. "20 years na akong suki ng Mamasitas kasi mapagkakatiwalaan talaga. Itong bagong kare-kare sauce ng Mamasita, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Sa amoy pa lang ng niluluto mo, matatakam ka na. Pag Mamasitas kare-kare sauce ang ginagamit ko, tumpak yung lasa, may K ang aking kare-kare. Tikman ang bagong Mamasitas kare-kare sauce, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas." Dumako naman tayo, Kuya Ray, sa mga cooking tips, no? May nagtanong sa atin, ano daw ba ang recipe? Ano bang pinagkaiba daw ng recipe at saka menu? Siyempre, yung recipe, yan yung mga instruction, kung paano, may kasama yan, instruction, kung paano lutuin ang isang pagkain. Ang menu, set na yan ng luto na. So, kung kakain ka sa... Kung mamimili ka. Oo, sa isang restaurant, menu ang binibigay nila. Doon nakalista ngayon. Nakalist. Oo, kung ano ngayon yung mga tinda nila or anong sinaserve nila. Ngayon, ang recipe naman, libro yan, nakalagay dyan kung ano pangalan ng menu, or kung anong pangalan ng ulam. Lutuin mo. At makikita mo na dito Yung paraan. at ng ano yung pagluluto. ingredients. So, yun ang recipe. Meron pa tayong isang tip dito, Kuya Ray. Safety sa kitchen, no? Kung hindi alam ng karamihan ng mga kikinig sa atin na isa sa lugar sa ating bahay ang maraming aksidente ay yung kusina. Correct, oo. Sa kusina Oo, talaga. actually, Oo. isa yan sa pinaka-dangerous na bahay. Yung high risk yung part na yan ng bahay Oo. natin. Kasi, anong meron dyan? May kalan, may Oo. gasol, di ba? Oo, Yan. may M-gas, di ba? Oo. So, ordinarily, kahit maging safe tayo, minsan napapaso tayo, di ba? Aksidente pa din yun. Kaya, tinatawag na isang part ng tahanan natin, ang high risk yung Oo. kusina. Sa Susunod kusina na dyan, talaga, oo. anong susunod na siguro dyan yung banyo. Kasi yan, nandyan yung madulas, basa, di ba, madumi. Yan. Pero yun nga, may mga tips tayo paano maging safe sa kitchen. Isa na doon, i-check natin lagi ang gasol kung pagkatapos natin magluto kung nakapatay na siya. I-off na natin. Oo. Minsan pag malakas ang hangin, nagluluto tayo, biglang yung apoy na matay, di ba, naglilik na lang pala yung gas. So, ang isang first aid dyan is patayin mo kagad yung yung gasol, yung regulator mo, i-off mo kagad. At syempre, yung mga pagka naman tayo maghihiwa, di ba yan, meron pa din tayong risk dyan. O, kailangan titingnan natin mabuti yung hinihiwa natin. Kadalasan, Baka mahiwa natin ang ating mga kamay na. oo, syempre pag nakikipagdaldalin sa At saka kamay, dapat di ang ba? isip natin nakatuon doon sa ginagawa natin. Oo. Hindi kung lumilipad kung saan man. Oo. Baka ang lipad ng isip mo, naghihiwa ka, and then iniisip mo yung boyfriend mo, shota mo. Shota talaga ang salita no? O kaya yung mister mo na iniisip mo teka, ito ba si mister ko, may number 2 ba? Number aray 3? ko. Bakit ba hindi umuwi kagabi? Di ba? Aray ko. Nakakatawa ka talaga, Kuya Ray. Pero yun nga, sa ating mga misi, sa mga ating kasambahay, so kailangan sa kusina extra ingat. Kasi isa yan sa mataas ang risk na parte ng ating bahay. At saka sabi nga, ingat talaga yung disiplina, yung attention natin.
Oo, kaya kung meron tayong mga kaibigan, magtanong tayo kung anong kaalaman para meron tayong alam kung paano magpatay ng apoy, di ba? At saka yung sa mga paghihiwa naman, mas nakaka-aksidente pa nga yung mga kutsilyo na mapurol. Kasi pag yan, hiniwa mo na dun sa mga gulay, hindi tumatago siya. Yung pa yung mas malamang na dumudulas, dumadaplis sa mga kamay natin. Oo. Kaya kailangan panatiliin din natin na maayos yung mga kutsilyo natin ng mga panghiwa. At saka syempre, iba-ibang panghiwa yan. May maliit na kutsilyo, malaki. Depende sa hihiwain mo. So syempre, kung malaki yung hihiwain mo, dapat malaki din ang kutsilyo mo. At saka siguro ingatan din natin yung ating mga miss ng tahanan, yung ating anak kung may mga maliliit tayong anak, di ba? Itabi natin ng maayos yung mga ganoong mga kasangkapan Oo, ilagay para hindi natin- maabot ng bata. Ilayo natin sa madali nilang maabot. Correct, oo. O ayan, sana may natutunan ng ating mga listeners. Siguradong sigurado at tumpak talaga, Ate Jazz, na napakaraming mga impormasyones na inahatid mo. Oo, pero hindi ako makaget over sa paggigisa mo na walang amoy, Kuya Ray. Oo, talaga. Correct ka Bigyan dyan. kita ng tip mamaya at subukan mo. Then sa susunod na Sabado, sabihin mo sa akin kung effective. Ha? Sikreto muna natin yan. Sekreto talaga daw. Siyempre, bago natin ipaalam sa mga listeners natin, kailangan na-test na natin. Correct. Ang lalim ng correct. Correct. Tama, tumpak. When I look into your eyes, everyone else in the room. 20 years na akong suki ng Mamasitas kasi mapagkakatiwalaan talaga. Itong bagong kare-kare sauce ng Mamasita, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Sa amoy pa lang ng niluluto mo, matatakam ka na. Pag Mamasitas kare-kare sauce ang ginagamit ko, tumpak yung lasa, may K ang aking kare-kare. Tikman ang bagong Mamasitas kare-kare sauce, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Okay, at ang oras ay ganap na nga pong 3:26 in the afternoon. At ang oras na ihatid naman sa atin ang Mamasitas Kare-Kare Sauce. Ang sarap naman ito, kare-kare. Okay, at dako na tayo sa ating mga kwentong pagkain. Ay, may sasabihin si Ate Jazz, ibato mo na. Yung bagong mix ng kare-kare ng Mamasita, di ba kadalasan yung binibili natin, nagpagiling pa tayo sa palengke. Yung bago nila ngayon, hindi mo na kailangan magpagiling sa palengke ng mani at saka ng bigas. Kasi parang nakakatakot na yung mga ganong klaseng binibili natin kung hindi tayo sigurado. Hindi ka sure. Nung nasubukan ko yung kare-kare mix, tamang-tama lang siya. Walang kakaba-kaba. Kung ano yung kailangan natin, yun na mismo yung meron siya. At saka nakaka-save tayo ng save ng oras at Oo. talagang siguradong nandun na yung lasa niya. Correct. At heto na mga po tayo sa mga kwentong pagkain natin nga po sa atin ng Mamasitas. At patuloy pa rin po ang contest ng mga kwentong pagkain kung saan pwede po kayo magpadala ng iba't ibang mga kwentong pagkain na maaari nyo pong mga minanang recipe, mga kaugalian sa pagluluto at pagkain o di kaya naman pong mga katutubong mga sangkap o pampalasa, gulay, isda o inumin na matatagpuan sa inyong lugar. At ang maganda po sa contest na ito, mga kaibigan, ay bukas po ito para sa lahat at wala pong purchase requirements. At ang kwentong pagkain ay pwede nyo po ipadala na written essay, visual essay, or audio-video essay. At ipadala niyo po sa mga kwentong pagkain. Ang email po, ang email ad ay mga kwentong pagkain @gmail.com. O padala niyo po sa address ng mga kwentong pagkain at Marigold Manufacturing Corporation, 538 North South Compound, Janice Avenue, May Bunga, Pasig City. O pwede rin po kayong magpasyal sa facebook.com/mga kwentong pagkain. Kaya mga texter at mga listener natin, mag-send na po kayo ng inyong pong mga entry sa mga kwentong pagkain. Anong say mo dyan, Ate Jazz? Ay nako, marami nang nagpapadala ng entries, kaya sumali na kayo kasi baka manalo kayo. Ang first prize dyan, ang grand prize ay 20,000 pesos, Kuya Ray. Kaya wala namang mawawala kung i-share yung magandang story, di ba? Correct. At bida ka pa dyan, di ba? Pwede lang nga ako eh. At kung pwede nga rin ako eh.
Diba? Kuya Ray, pwede ba tayong bumate sa Correct, ating, oo. mga avid listeners? Correct, oo. Siyempre, dahil ang ating mga listener, ay yan ang mga bida natin dito sa ating programa. At napakahalaga sila sa atin. Oh, i-greet ko na si Papa Eli ng De La Costa, yung ang presidente ng fans club ni Ate Jazz. Hello po, Papa Eli. Happy listening. At pupunta na rin sila sa Batangas next week. At happy listening din kay Fenel, kay Liana, kay Angel, kay Julian, ang mga kaibigan natin. So, happy listening. At sana masaya kayo ngayon. Okay, at ngayon naman may ibaba itong mga pagkain. Kala ko pagkain talaga, no? Mga pagbati. Yan, si Ryan J. Kompleto talaga eh. Go ahead, Ryan J. Ibato mo na. Ayan, magandang hapon sa inyong dalawa, Kuya Ray at Ate Jazz. At Oba. syempre sa ating mga avid listeners. Siya nga pala, pinapasalamatan ko pala yung lahat ng doctors na nag-assist sa kapatid ko na rheumatic heart. Si Dr. Tan, Dr. Paul Lucas, at si Dr. Nam Lau San. In behalf of my family and sa akin, maraming po salamat sa inyong lahat. Saan ba siya nagpagamot? Sa Philippine Heart Center, Ate Jazz. So, okay na siya ngayon. Actually, medyo okay na, pero ang laki ng pinayat niya kasi may sakit sa puso niya. Well, get well soon, ate. Ate Joanne. Ate Joanne, get well po mula sa amin ni Kuya Ray. Yes, get well soon po. At sa pakikinig nila sa ating programa ay talagang lalakas at sasaya at sisigla to the highest level talaga. Basta di ba? wala kung nandito sila, nakikiluto Oo, at sa atin. talagang makita nila ang ating mga bawat dito, sabi, yung kilos at galaw. Di ba? Mas maganda kung nakikita nila tayo. Nakengkoy ba? Naamoy ko na yung chicken yakitori na yan. Huwag mo Oo. sunugin, Jason. Oo nga eh. Actually, maluluto na siya, Ate Jazz. Pwede na natin kainin. Oo, di ba? Kanin nga, please. Pagkatapos ng ating programa, kain na! Kain na ba talaga? At ang merienda time na yung ating mga listener niyan. Ano kaya merienda nila? Ikaw, Ate Jazz, ano bang gusto mong merienda ngayon? Kung may naiisip ka ba? Naku, kanina pa ako nag-iisip ng malamig. Halo-halo, di ba? Wow! Halo-halo. Oo, kasi kapag ganitong mainit ng panahon at talagang sa labas lang ng ating building dito, talagang nung kahabaan natin kanina sa crossing, naglalakad kami ni Jay. Naglalakad talaga no? Hindi sumakay. Alam ko kasi ayaw yung matraffic. Talaga ang init, grabe. Sobrang nakakapaso. Oo. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me on. At syempre nagpapasalamat pa rin po tayo sa Mama Sitas, kay Ma'am Clara Reyes Lapus, kay Miss Joyce Sandoval, kay Ses Nepomuceno, kay Cathy Padilla. Sana makasama naman natin sila uli. Oo, Sobrang diba? miss na natin sila. Busy sigurado sila. Lalo na ngayon magpapasko, di ba? Siyempre naalala din natin si Chef Ray Imson, di ba? Kasi nakapagluto. Kay Chef, no? Oo, Sa ng Probel Foods. Oo. Sana naman may maulit yun. Kasi alam ko sobrang busy sila ngayon. Ayan, hi kay Hello, Faith. At kay Faith. At sa Kay Miss Hello, Ivy, kay Sir Prado. Tsaka kay Manuel? Marvin Prado. Kay Marvin. At kay Miss Ivy Prado. Siyempre siya ang ating sobrang mabait na kaibigan sa At sa mga listener po natin, pwede po kayo mag-text na inyong pong mga pagbati. At sa mga nais pong magkaroon, maging Cooking Sabado Club, libre po yan sa ating mga nakikinig. I-like nyo lamang po ang aming fan page ng Cooking Sabado sa Facebook or mag-text kayo sa Cooking Sabado text line. Ulitin po natin ang number 0927-929-6162. Tama! Correct. 0927-929-6162 para sa iba pang mga detalye para maging miyembro ng Cooking Sabado Club. At sa mga listener po natin, mapapakinggan at mapapanood nyo po yung mga previous program namin ni Ate Jazz sa Cooking Sabado. Visit lang po kayo sa black site ng Cooking Sabado. Kamusta na ba, Ate Jazz, ang ating
vlog site. Siyempre marami nagbi-visit para i-view din yung ating mga post episodes doon. Kasi nakalink yan sa YouTube, no? So yung mga feedback natin sa mga kaibigan natin na nakakapakinig at nakakapanood. Kasi parang ano lang yan, Kuya Ray, audio lang siya na may konting mix ng videos. Para naman medyo ma-enjoy nila. At para ma-enjoy nila at makita naman nila Oo, tayo, at diba? maraming tumitingin. Nakikita mo kasi kung ilan doon eh. Makikita nyo lamang si Ate Jazz, celebrity looks. Super. Ay, gusto ko rin batiin. Super. Kuya Ray, gusto kong batiin ng mga bago kong kaibigan sa Gurango Software. Yes. Ano yan sa Hi. Good, hello po kay Miss Dafane. At saka, doon si Fenel, doon din siya nagwo-work. So, hello po. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You know Napakabilis ng oras, Kuya Ray, at kailangan na naman nating magpaalam at magpe-prepare na naman tayo para sa ating hapunan, ano. Malapit na matapos ang merienda. Kaya makakain Ano na kaya tayo masarap ng na hapunan natin? Ikaw, ano ba gusto mong hapunan mamaya pag uwi mo ng bahay? Siyempre, lulutuin ko yung aking assignment ngayon. na Yung pusit. assignment mo pong puset. Oo, pusit. Ayan. Ako naman, wala naman lulutuin dahil may handaan sa amin. So, Wow. kung ano man yung matira, chuchubugin ko na. Kainin na natin ang Kain na chicken. to! Todo! Kainin na natin ang chicken yakitori na ginawa natin. Diba? So, Sarap. Ang sarap din ang empanada na dala mo, ha? Ang sarap. Salamat. In fairness, di ba? Salamat. Salamat. So, hanggang sa susunod na Sabado, sana po samahan niyo po ulit kami ni Kuya Ray. Ito po ang inyong mga kaibigan, Kuya Ray. Nagpapasalamat sa inyong pong pagtutok at pakikinig. Baka may pagbati pa rin si Ryan J. Sige, at wala na. Wala na. Wala na. At syempre, ito naman nagpapaalam na ulit sa inyo si Ate Jazz. At sana po sa susunod ay kayo naman po ang magbahagi sa amin ng mga recipe. Yes, Text so lang po kayo, mag-post kayo sa Facebook, mag-email kayo sa cooking.sabado@yahoo.com. Ulitin po natin ang ating text line 0927-929-6162 0927-929-6162. Isang magandang araw na Sabado po sa ating lahat. you're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up, being the way that you are. Naalaala niyo pa ba ang sarap ng sinigang na gawa sa tunay na katas ng sampalok? When I first tasted Mamacita Sinigang, I remembered my Ate Henny's traditional sinigang. She would really make them from fresh sampalok. I remember the time when they cooked artificial sinigang, I didn't really like it. But Mamacita Sinigang sa sampalok really has that authentic taste. It's very rich and it is just really delicious. Tikman ang bago at nag-iisang